Oy, mga followers ni Duterte ito, makinig kayo sa akin. Hindi ko kayo kalaban. No? At hindi rin ako papayag na kayong mga followers ni Duterte ay mapapahama kayo. Makinig kayo sa akin. Hindi ako katulad ng mga ibang vlogger, no, na inuudyukan kayo na magalit, no, hinihimo kayo, no, na magalit. Ito, marami kasi akong nakikita dito na mga followers at supporters ng Duterte na gusto nang magwala, no, gusto nang manakit, no. Please lang, wag niyong gawin yan. Wag niyong gawin yan, guys. Nakita nyo ba kahapon si Sara Duterte doon sa Netherlands? Wala kayong napansin sa mukha ng aking Vice President, ng ating Vice President, akin, no? Aking Vice President. Wala ba kayong nakita sa kanyang mukha? Hindi ba kayo nakaramdam ng awa? Hindi kayo naawa sa kanya? Lalong-lalo na ang pamilyang Duterte, hindi kayo naawa? Lalo na yung mga taga Mindanao na malakas ang loob. Malakas ang loob na kakalabanin kung sino yung kakalabanin. Wag na wag yung gagawin yan, guys. No. Kung magwawala kayo dyan, magiging violente kayo, guys. No? Alam nyo kung anong mangyayari. Guys, please, maawa kayo. Maawa kayo sa pamilyang Duterte. At maawa kayo sa aking Vice President. Huwag nyong gawing kalbaryo, kalunos-lunos na kalbaryo ang kanilang buhay ngayon. Alam na yung isa dyan na nananawagan na mag people power, mag-idsa people power, guys. Wag niyong gagawin yan, guys. Tama na yan, mag-rally-rally lang kayo, manghingi kayo ng permit kasi legal yan. Pero kung mag people power kayo dyan, please maawa kayo sa aking Vice President. Di kayo naawa, tinan nyo nga yung mukha ni maawa kayo, guys. Grabe na ang problema ng pamilyang Duterte. Huwag nyo nang dagdagan. Huwag nyo nang dagdagan, guys. Kasi kung magwawala kayo dyan, magwawala din yung sa kabila. Magwawala kayo dahil desperado na kayo. Ganun din sa kabila, guys. Magwawala din. Ngayon, sino ang kawawa, guys? Sino? Tanungin ko kayo. Kung kayo ang magwawala dyan, magwawala kayo dyan, no? Dahil marami na lang, galit na galit. Magwawala kayo dyan. At magkagulo tayo dito. Siyempre, hindi naman pwede na titingin lang yung gobyerno. Hindi naman talaga pwede. Sino ang maiipit at sino ang kawawa? Pamilyang Duterte. At lalong-lalo na ang aking Vice President na si Sara Duterte. Huwag nyo nang dagdagan ng kanilang problema. Maawa kayo, guys. Huwag nyo nang dagdagan. Ang gagawin nyo, protektahan nyo. Bigyan ko kayong diskarte. Kayong mga followers ni Duterte at taga-suporta ni Duterte, bibigyan ko kayo, makinig kayo, bibigyan ko kayo ng diskarte.
para maprotektahan nyo natin ang aking Vice President na si Sara Duterte. Makinig kayo. Kasi ang nangyayari ng aking former Vice President, ang isusunod niyan yung ating Vice President, yung aking Vice President. So kailangan kong protektahan at kailangan nyo rin protektahan ang ating Vice President. Anong gagawin natin para maprotektahan si Vice President? Unang-una, wag na wag kayong magwawala. No? Wag na wag kayong magwawala. Pangalawa nyong gagawin, iboto nyo yung kanyang ini-endorsong kandidato, maliban lang sa isa. Mayroon akong isa dyan na hindi ko kursunada at halatang walang kaalam-alam. Iboto nyo. Dahil pag hinayaan nyo, pag hindi lumusot yan, yung ini-endorso niyang kandidato nila, maaaring may paglalagyan ang ating Vice President. Yung pagwawala nyo dyan, hindi yan kasagutan. Yung mag-idsa kayo, hindi yan ang solusyon. Lalong pag mag-idsa kayo, lalo lang madidiin ang pamilyang Duterte. Lalo lang madidiin ang aking Vice President. Kawawa na nga. Tingnan mo yung mukha. Kawawa. Nakita ko sa Netherlands. Binidyohan silang mag-isa. Please lang mga supporters. Kung wag nyong isipin, wag nyong ipairal lang kung galit kayo, no? Kung nakaramdam kayo ng galit, pero wag nyong ipairal ang galit nyo. Gamitin nyo rin yung utak natin, yung utak nyo. Wag yung puro galit. Hindi yan ang resulta. Pag pinairal nyo yung galit nyo, mga followers, mga supporters ni Duterte, pag pinairal nyo yan, gagawin nyo lang kalbaryo, kalunos-lunos na kalbaryo ang buhay ng mga Duterte, ang pamilya ng mga Duterte, at lalong-lalo na ang aking Vice President na si Sara Duterte. Iboto nyo. Magtiis tayo. Magtiis kayo ng ilang buwan. Pagdating sa susunod na eleksyon, kung sino man yung bibit-bitin ulit ng mga Duterte natatakbo sa pagkasenador, iboto nyo. Para yung mga kalungkutan nyo ngayon, yung mga luha nyo ngayon, balang araw, mapapalitan yan ng ngiti. Kasi kung magwawala kayo, mag-iidsa kayo, sabihin ko sa inyo, talo kayo. Kasama na rin ako. Dahil kung mag-idsa kayo, may dahilan lang sila. May dahilan lang sila. Yan ang susi nila para mabigo tayong lahat. Sa labanan, kailangan mag-utak ang ipairal.